Nasa tabi ang rehistro ng diborsyo. Hindi kami para magdiborsyo. Kami ay para magpakasal. Kasal? Hindi kayo mukhang ikakasal. Hindi naman kayo manloloko? Kami ay magkasintahan. Ikakasal? Isang gabing kaguluhan. Ako ay kasama ang bilyonaryong CEO. Bigla ang kasal. Libreng tikim, sariwang pulang datiles. Libreng tikim, sariwang pulang datiles. Lola, mayroon sa loob ng datiles na ito. Hoy! Ano ginagawa mo? Iyan ay sa iyo. Itago mo na. Lola, ilang araw na kayong sumusubok, wala man lang nakapasa. Talaga bang umaasa kayo sa ganitong paraan para makahanap ng asawa para sa CEO? Sobrang hindi maaasahan. Ano ang alam mo? Ang pamilya Shen namin, malaki ang aming kayamanan. Sa pag-aasawa, hindi tumitingin sa estado, sa pagkatao lang tumitingin. Anong panahon na ito? Saan ka kumain ng singsing? May tao bang magbabalik? Kayo ay sobrang masama. Kumain kayo ng libreng datiles ni Lola. Kumain kayo ng diamante at itinago. Lola, may diamante sa inyong datiles. Oy, oy, oy. Hoy, hindi pa nagbabayad. Bumalik! Ikaw na, anak. Pumayag ka bang magpakasal sa aming pamilya? Magiging asawa ng apo ko? Binibini. Ang checking ito ay magiging dote mo. Ano ang tseke? Tagalungsod. Ibang klase. May palayaw ang papel. Mabuti na ring mag-asawa. Ang aking mga magulang. Hindi na ako mapipilit. Bayaran ang utang ng kuya. Oo, pumayag ako. Kuya. Narinig ko na si Lola. Nakahanap ng kasal para sa iyo. Bilang nakababatang kapatid, binabati kita. Lola, ang iyong dagdag na gawain. Natapos ko na. Hindi ko alam kung sinong dalaga. At natatakot makita ng iba. Ngayong gabi, kailangang mangyari. Dalaga, mali ba ang lugar mo? Ikaw, si Shanyan. Hmm. Tama ito. Tara, magparehistro ng kasal. Asawa. Naglalaro ka sa akin? Wala ka nang magawa? Diyos ko, ate ko, bakit isang tagalinis ng kalye? Lola, nalilito ka na yata. Umalis ka na galit si Kuya Hoy. Puta. Ang tuso mo. Nakipagsabuatan ka pa kay Lola para dagdagan ng gamot ang pagkain ko. Una, Kuya, ikaw, ano bang sinasabi mo? siya. Kung ganoon, ibibigay ko ang gusto mo. Hindi nga, kuya. Kahapon, Hindi ba ito ang gusto mo? Umakyat ka sa kama ko para makipag-ugnayan sa pamilya Shen. Ikaw ang mga babaeng tulad mo. Marami na akong nakitang ganyan. Ako, buong araw akong nangolekta. Nasaan ang mga bote? Hindi mo dinala sa akin. natulog ka sa akin. Pagmulat ng mata, ang naisip ko ay ang mga basag mong bote. Ano bang alam mo? Yan ay mga boteng salamin. Mas mahalaga pa kaysa sa mga plastic. Nagpapanggap ka pa. Nagagawa mo pang dagdagan ng gamot? Mahalaga ba sa iyo ang mga boteng iyon? Kunin mo ang pera mo. Umalis ka. Hindi. Ano bang tingin mo sa akin? Akala ko mabait si Lola, kaya lang ako nakikipag-usap sa iyo. Hindi ko inaasahan. Ang isang mabait na tao tulad ni Lola ay may apo na tulad mo. Ikaw. Apo, sa civil registry, inayos ko na ang appointment mo.
Pumunta ka ngayon at magpakasal kay Meow Meow. Imposible. Hindi ko pakakasalan ang babaeng taga-bukid na ito. At tiyak na hindi ko siya mamahalin. Naglakas loob kang hindi siya pakasalan, natulog sa isang dalaga at hindi mananagot. Ako tatalon ako sa bintana para humingi ng tawad sa mga ninuno. Bakit ako nagkaanak ng isang taong tulad mo? Siya. Pakakasalan ko na siya. Ayos na ba? Isuot mo ang iyong damit, Tara. Ano? Naadik ka sa pag-arte. Maraming diskarte. Para lang pakasalan ako, di ba? Bilisan mo. Umuwi na para mag-ulat. Opo. Tama nga pala. Mag-add tayo sa WeChat para hindi na ako laging sinisisi ni Lola. Sandali lang. Hahanapin ko ang signal. Ikaw, kunin mo ang numero niya. Opo. Sasagot ako ng tawag. Anak, inuutusan kang umuwi at pakasalan ng anak ng pamilya Lin. Bakit hindi ka pa umuwi? Ang pamilya Lin ay nagmamadali na. Ang anak nilang lalaki ay may cancer. Huling yugto na. Kung hindi ka mag-aasawa, mawawala na siya. Pabigat. Kung hindi ka uuwi, papaluin kita. May gagawin ako sa lungsod. Mamaya na lang ako umuwi. Magpadala ka muna ng 2,000 piso. Ikakasal ang kapatid mong lalaki. Kailangan niya ng maraming damit, di ba? Kung hindi ka magpadala ng pera, nene, tatawag ako sa opisina mo at magsusumbong. Ang sahod ko, kinuha na nila kanina pa. Wala akong 2,000. Anong inaantay mo? Kuya, pwede bang? Muna pahiram ng pera. Kakakuha lang namin ng marriage certificate. Nagmamadali ka ng kumita ng pera. Magkano? 2,000. 2. 200 milyon. Ang laki ng gana mo ah. I-transfer mo sa kanya ang 200 milyon. Hindi ba ako nagkamali ng dinig? 200 milyon. 2 piso lang ang pinautang niya sa akin. Umuwi ka na agad. Naghihintay, si Lola. Pinabalaan kita, ang pamilya Shen. Hindi tulad ng iyong liblib na lugar. Kapag umuwi ka, mag-ingat ka sa sasabihin at gagawin mo. Ginoo, ginang, Nako, ang laki ng bahay na ito. Malamang napakamahal nito. Walang alam. Nakatira sa napakalaking bahay, pero pinautang lang ako ng 2 piso. At may kapal pa ang mukha na sabihin ako. Meow Meow. Simula ngayon, isa na tayong pamilya. Kung itong hayop mga api sa iyo, sabihin mo kay Lola. Aayusin ni Lola siya para sa iyo. Lola, dinala ko na siya. Nagpakasal na kami. Aalis na ako. Ay ikaw na bata. Kakasal pa lang, hindi na umuuwi. Okay lang yan, Lola. Araw-araw kang nakikita. Ang mukha mong mas mabaho pa sa kulungan ng baboy. Baka mawalan ako ng gana kumain. Lola, Magkakaapo na ako sa tuhod. Oh. Magaling naman itong bata. Isang tira lang, buntis agad. Si Yan, 2 linggo nang hindi umuuwi. Pupunta ako sa opisina ngayon para kunin siya. Kung wala kang gagawin sa bahay, maghanap ka ng ibang gagawin para hindi ka mainip. Lola, nakita ko sa kawarto ni Kuya, marami yung mga maliit-maliit, pinag-ipunang bahay ng manok. Yun, mahal ba? Bahay ng manok? Yung mga Lego castle na sinasabi mo, Anong kaso? wisit na bata? Alam ko na kung paano ka pauwiin. Hey, wala namang halaga. Kung gusto mo, gamitin mo sa pag-aalaga ng manok. Sige, kunin mo na lang. Ang gamit niyan, gamit mo na rin. Kung ano ang gusto mong gawin, gawin mo. Yung mga nasa istante, yung mga makukulay na maliliit na bote? Wala rin yun halaga. Oh,
Kuya, ang Lego Castle mo ginawang kulungan ng manok ni ate. Ano? Kuya, ang silk bedsheet mo, sinira ni ate nung naglaba. Pinalitan ng cotton set. Kuya, Ano na naman? ate yung antik mo binenta sa junk shop, 6 na piso kada kilo. Nakakuha ng 250. Umuwi na. Alam mo pala umuwi? Yemyaw, nasaan ka? Lumabas ka na, meow meow. Maganda ba? Kayo mga tagalungsod, gusto yung ganitong bukas ang kwelyo at nakalitaw ang balikat. Ang arte nyo. At ito pa, ang bigat. Saan mo nakuha yung mga damit at alahas? Akala mo ba talaga ikaw na ang Mrs. Shen? Hindi siya, ikaw. Itong alahas, binili ko para kay meow meow. Para sa'yo. May party mamayang gabi, isama mo si meow meow. Kuya, may konting problema sa kumpanya. Pumasok ka na lang muna. Babalikan kita mamaya. Aw. Ang mga plato at mangkok na to, bakit ang liit-liit? Mas malaki pa yung ginagamit ko para sa pagkain ng manok. Miss Xiao ngayon, talagang napakaganda at kaakit-akit. Nabalitaan ko na kayo ni President Shen ay magkaibigan mula pagkabata. Ibig sabihin ba, malapit na ang kasal? Miss Xiao, ang numero 1 sosyalera sa Beijing. Bukod sa iyo, sino pa ang karapat-dapat kay President Shen? Hindi pa nagsasalita si Kuya Yan. Ganyan talaga siya, mahiyain. Sino ka? Wala ka bang mata? Pilit mong binangga si Miss Xiao. Siya ang bumangga sa akin. Ang damit ko. Yang mga alahas na suot mo? Parang gawa ni Master Guinevere ang bagong high-end design ngayong taon. Miss Xiao, hindi ba ito in-order ni President Shen? Hindi ba niya ibinigay sa iyo? Ewan ko rin. Sira, ang mga alahas na ito, hindi ba para sa akin in-order ni Kuya Yan? Yemyaw, hindi ka na rin tagalinis ng kalsada? Ay naku, sabi ko sa'yo, sumunod ka na lang sa akin na mag-resign. Dito maghuhugas ng pinggan, mas malaki kita kaysa magwalis sa kalsada. Tagalinis ng kalsada? Ah, tagalinis pala ng kalsada. Akala ko, anak ng mayamang pamilya o asawa ng isang amo. Yang mga alahas, malamang peke lang yan. Nakakatawa. Tagalinis ng kalsada, nagkukunwaring mayaman. Ano naman sa tagalinis ng kalsada? Marangal akong kumikita, bakit niyo ako tatawanan? Marangal? Ninakaw mo ang alahas na dapat ibibigay sa akin ni Kuya Yan. Isa kang magnanakaw na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Binabalaan kita, hubarin mo yan ngayon din. Kung hindi, huwag kang magalit kung gagawin ko ang kailangan. Hubarin mo yan ngayon din. Kung hindi, huwag kang magalit kung maging bastos ako. Sino ang nagnakaw? Ito ay binili ng pamilya ko para sa akin. Nagbibiro ka ba? Obra ito na dinisenyo ni Master Guinevere. Ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Mga hampas lupa kayong pamilya, paano ninyo kayang bilhin yan? Kunin mo ang kanyang mga alahas at hubarin. Ang sakit! Bitawan mo ako! Ito ang kapalaran ng mga nagnanakaw sa akin. Hubarin ninyo ang kanyang damit. Wag! Bitaw! Mga magnanakaw na walang hiya na tulad mo, dapat ilagay sa internet para makita ng lahat ng malinaw ang mukha ng isang hamak na tulad mo. Wag! Wag! Ilagay sa internet, tiyak na magiging viral yan. Ang mga taong ito ay sanay na sa kahirapan. Para matuto ka naman. Ang mga alahas na ito, talagang regalo sa akin ng asawa ko. Ito ay pag-amin na mismo. Maliban kung ang asawa mo ay si Shen Yan, CEO Shen, sino pa ang makakabili ng ganyang alahas? Ang asawa ko ay CEO Shen. Anong klaseng tao si CEO Shen? Paano siya maakit sa isang tagalinis ng kalye tulad mo? Para kang palaka na naghahangad ng karne ng sisne. Baliw ka na yata? Nangangahas kang mangarap tungkol sa aking Yanji? Ipagpatuloy ninyo ang paghuhubad sa kanya. Telepono! Tawag ni Kuya. Kuya, ngayon, ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Pakiusap, sagutin mo ang tawag. Kumusta? Kuya, ako! Pinapunta kita para imbestigahan si Yemyaw.
Ano ang natuklasan mo? Kuya, nalaman ko na si ate ay hindi ganoon, isang gold digger. Ang 200 milyon na ibinigay mo, hindi niya ginagalaw kahit piso. Sa halip, siya ay nagtrabaho bilang waitress at kumita ng 2,000 piso. At saka, ang pera mula sa pagbebenta ng antigo. Hindi niya ginastos kahit piso para sa sarili. Lahat ay ibinigay kay Lola. Si Lola ay tuwang-tuwa na ang pera ay inilagay sa picture frame. Kaya, mali pala ang aking paghuhusga sa kanya? Bilis, pumunta sa banquet hall. Sabi pa daw asawa ni CEO Shen, ang cellphone niya ay peke. Nakakahiya. Bilisan mo pumunta sa banquet hall. Sabi pa naman asawa ni President Shen pati cellphone peke. Nakakahiya. Kanina tumatawag ka ng tao. Kuya. Kakakakaka. Para mag-imbita ng mga street sweeper para tumulong sa'yo. Palayasin ninyo itong pekeng probinsyana sa labas. Titingin ka pa. Kung tititigan mo, hindi ako magpapadala. Ang babaeng ito, baka buntis siya. Ninakaw niya ang alahas ni Xiao Shui at pilit pumasok dito. Gusto ba niyang maghanap ng tatay sa anak? Buti naman. Ikaw na street sweeper, ang dami-dami mong plano. Pakiusap. Tawagan mo ng ambulansya. Pakiusap. Ang bata. Kay President Shen, Ikaw na pangit na babae. Alam mo ba na darating si Kuya Yan ngayong gabi? Kaya gusto mong siraan siya. Buti na lang. Nahuli kita. Kung hindi, si Kuya Yan kahit maligo sa ilog, hindi na malinis. Ngayong alam ko na hindi na kita bibigyan ng pagkakataon na siraan ang pagkatao ni Kuya Yan. anong gagawin mo? Siyempre aalisin niyang nasa tiyan mo na bata. Huwag. Huwag kayong masyadong magmalupit. Kapag nalaman ni Kuya hindi kanya papatawarin, Hindi ako papatawarin? Inalis ko para kay Kuya Yan ang isang pangit na babae. Magpapasalamat pa siya sa akin. Salamat pa sa'yo. Pinalapit mo pa ang relasyon namin ni Kuya Yan. Itong gulo. Dapat nang matapos. Tigil. Tigil. Ang babaeng ito. Ano ang tawag kay Mr. Shen? Kuya. Baka naman. Si Mr. Shen talaga ang tinatawag niyang kuya. Hindi kaya siya talaga ang asawa ni Mr. Shen? Kuya Yan? Ang babaeng ito, ninakaw niya ang alahas na ibibigay mo sa akin. Pumasok siya ng palihim, at buntis pa siya para iparatang sa iyo. Papaalisin ko na sana siya. Wala na ba kayong pake sa buhay nyo? Naglakas loob? Oh? Ninakaw ang alahas na ibibigay ko sa iyo. Kailan ko sinabing bibigyan kita ng alahas? Kuya Yan, hindi ba para sa akin iyon? Tiyak na nagkamali ako ng memorya. Pero ang babaeng ito, tiyak na ninakaw ang iyong alahas. Tingnan mo? Ikaw, masamang babae. Ninakaw mo ang alahas ni Kuya Yan. Hindi pa sapat? Gusto mo pang siraan ang dangal ni Kuya Yan? Ang noo ni Mr. Shen ay masyadong nakakunot. Mukhang ang babaeng ito ay haharap sa malaking problema. Itatala ko ito sa phone ko para panoorin ko mamaya. Paano mo siya parurusahan? Siyempre, mas matindi, mas mabuti. Hubaran siya, ilagay sa tambakan ng basura, at kumuha ng ilang media para ma-report ng maayos, para sumikat siya sa trending. Hindi pa sapat. Hindi pa sapat. Kuya. Wag. Edi, pinuto lang kanyang mga braso at binti inilagay sa alkantarilya. Kuya. Wag. Edi ayon sa sinabi mo, Siyan, ngumiti siya sa akin. Mukhang gusto niya talaga ako. Talaga namang may kakayahan ang ating si Xiao Shui. Sa unang pagkikita pa lang, nahuli na ang puso ng ating President Shen. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Yan, mali ang inyong dinakip. wala, tama lang. Paano ninyo nagawa ito sa aking asawa? Kung gayon, gusto ko kayong bayaran ng 1,000 beses, 10,000 beses na balik. Ang babaeng ito, talaga pala siyang asawa ni President Shen. Wala na. Ang ginawa namin sa kanya kanina. Hindi tayo patatawarin ni President Shen. Imposible. Yan paanong naging posible magkagusto sa isang tagalinis ng kalye? Ano ang kulang sa akin? Makinig kayong lahat sa akin. Meow. Ay babae ko, si Shen Yan. Ang may bahay ng pamilya Shen. Sino man ang mga sa kanya, ay laban sa akin, Shen Yan, at laban sa pamilya Shen.
Doktor, kumusta na ang apo kong manugang na babae? Malakas ang katawan ng ginang. Ligtas ang bata. Salamat, Doktor. Miyaw miyaw. Pasensya ka na sa pinagdaanan mo. Kasalanan niya lahat ito. Pinagdusahan mo ang labis na hirap. Dali, humingi ka ng tawad kay Miyaw Miyaw. Lola, ako ang may kasalanan nito. Hindi kasalanan ni Kuya. Pasensya na, Meow Meow. Siya pala, marunong ding humingi ng tawad. Tara na. Masakit ba? Hindi naman. Ikaw naman, anak? Ikaw, babae? Ang tapang-tapang mo na ha? Saan ka galing nitong mga nakaraang araw? Si Lin May, yung mula sa kabilang baryo para sa palitang kasal? Pumunta na siya rito sa bahay? Bakit hindi ka umuwi? Kung hindi ka uuwi bukas, wag mo akong sisihin kung hindi na kita anak. May mga relasyon. Dapat nang putulin. Kuya? Ikaw, bukas. Pwede mo ba akong samahan pa uwi? Ito'y. Umuwi sa bahay ng iyong mga magulang. Siyempre, dapat maganda ang suot mo. Kung hindi, ang mga magulang mo, akala nila na pinagkaitan ka ng pamilya Shen. Hindi na. Suotin ko ito. Basta umuwi na lang ako. Ano? Hindi lang ako ang dapat ganyan. Ikaw din, dapat magsuot. Pinakasira, pinakaluma. Suotin ang pinakamaruming damit at umuwi. Ano? Hindi lang ako ganito. Kailangan mo ring magsuot. Pinakasira-sira, pinakaluma, pinakamaruming damit. Pauwi. Masyado bang simple? Naghanda ako ng iba pang regalo para sa iyo. Ate, at may halagang 10 milyon jade bracelet, 20 kilo ng ginto, at 3 mansyon at 3 mamahaling kotse, lahat ay regalo para sa iyong pamilya. Hindi na. Tayo? Dalhin na lang nating ito pauwi. Yung mamahaling kotse na ihahatid sa bahay ng iyong pamilya. Sasakay na lang tayo ng tricycle pauwi. Ate, ganito ka simpleng umuwi? Hindi ba balak mo makipagpatuloy sa kapatid ko? Gawin mo ang sinabi ni Meow Meow. Sige ay, naku, naging love struck din si kuya. Lahat pinagbibigyan si ate umuwi ng ganito, baka palayasin ng biyanan gamit ang patpat. Magdala ng mga tao at pera. Magtago malapit sa baryo. Tingnan natin. Itong maliit na libis kung ano ang meron. Ilang araw na? Ilang araw na akong kasal kay Yelong. Ilang araw na? Ilang araw na akong ikinasal kay Yelong. Ang kapatid kong lalaki, hanggang ngayon, ay hindi man lang nakita ang anino ni Yemiao. Ayon sa usapan, ako ang pupunta rito, at si Yemiao ang pupunta doon. Ano ang nangyari? Ha? Kayo? Niloloko ninyo ako sa kasal na ito. Babae lang naman. Bakit ka nagmamagaling sa akin? Tumahimik ka. May, babalik si Yemiao. Kahapon lang ako tumawag sa kanya. Makinig ka. Gusto mo pa ba akong linlangin dito? Noong isang araw, ganyan din ang sinabi mo. Ano? Naku, Diyos ko. Ma, tumabi ka. Ako na ang bahala sa kanya. Ay. Huwag kang manakit. Kung masaktan, paano siya makakapagbigay ng apo? Hindi na ba babalik si Yemiao? May, pumasok ka muna sa bahay. Ako na ang manghikayat sa kanya. Lumayo ka. Masamang bata ka. Naaalala mo pa palang umuwi? Nanay, bumalik ako para sabihin sa'yo ang isang bagay. Nag-asawa na ako. Buwisit na babae. Lalong lumaki ang tapang mo, ha? Naglakas loob kang mag-asawa sa likod ko ng walang kwentang lalaki? Tawa ko.
Kung sino gusto ko, yun ang papakasalan ko. Wala kayong pakialam. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na makipag-usap ng ganyan kay nanay? Kung hindi ka isinilang ni nanay, makakatayo ka ba dito at magsasalita? Nag-aaway na naman ang pamilyang ito. Naku, kasalanan ito. Ayaw ng anak, kaya binugbog nila. Wala bang awa? Wala kang pakialam. Ang babaeng ito ay pinalaki ko. Kahit bugbugin ko siya, dapat lang sa kanya. Kung hindi ka mag-asawa sa kalapit na baryo ngayon, itatali kita at dadalhin. Longlong sakan mo. Subukan ninyo. Buntis ako. Ano? Ano? Nagawa mo ang napakawalang hiya na bagay. Ang mukha kong matanda ay napahiya mo na. Naku, Buntis. Magpa-opera na lang, di ba? tama. Sa tiyan niya, tirahin. Sino ang gagalaw sa kanya? Sino ang mangahas na galawin siya? Sino ka ba? Huwag kang magkunwaring mabuti. Ano bang pakialam mo? Siya ang asawa ko. Ano? Ikaw yung lalaking nanloko sa anak ko. Hindi gumastos kahit isang sentimo. Gusto lang matulog sa anak ko. Wala namang libreng tanghalian sa mundo. Ngayon, kung hindi ka makapaglabas ng 100,000 o 80,000, hindi ka makakalabas ng pintong ito. Oo nga, niloko mo ang ate ko. Bata pa at walang alam. Bilang kapatid na lalaki, ipaglalaban ko ang ate ko. Ikaw, Sabihin mo ang sasabihin ko. trabahador sa pabrika. Wala akong naipon na pera. Isang dukha lang. May kapal ka pang pakasalan ng anak ko? Huwag kang mag-alala. Wala akong pera. May iba pa ako. May inihanda pa pala si kuya. Wow, ginto ito. Ang pamilya ni Ye ay naghirap sa buong buhay. Yayaman na sila. Anong pinagmamalaki mo, Dukha? Akala mo ba hindi kami nakakita ng ginto? Huwag mo nang ilabas ang tanso para lokohin kami dito. Mga walang alam. Dahil kayo ay pamilya ni Meow Meow. Binigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon, pero parang walang kwenta. Huwag kang magpakaarte dito. Sino ka ba? Ngayon, kung hindi ka makapagbigay ng dot, kalimutan mo na ang pakasal sa anak ko. Ngayon, wala akong pakialam kung may asawa ka na o buntis ka. Kailangan mong magpakasal sa kabilang baryo. Hemp. So, ang tinatawag ninyong anak ay isang kalakal lang pala para sa inyo. Ngayon, sasabihin ko sa inyo. Dahil si Meow Meow ay napangasawa ko na. Siya ay akin na. Sino man sa inyo ang mangahas na saktan siya, paghihigantihan ko kayo. Kahit sino kayang magyabang. Kahit gaano ka kagaling magsalita, wala ring silbi. Ngayon, hindi ka makakalabas ng pinto na ito. Sobrang dismayado ako sa inyo. Simula ngayon, hindi na ako anak ng pamilya Ye. Sabi mo, hindi mo iyan mapagpasyahan. Kuya, mahina ang signal dito sa liblib na bundok. Hindi ko makontak ang mga bodyguard. Ikaw na mismo ang pumunta. Ingat, kuya. Malaking problema ito. Bilis, alis na. Tawagin mo ang kapitan. Kuya, nasangkot kita sa gulo ko. Mga basurang ito. Hindi pa ako napapagod dyan. Hindi ko inaasahan na si kuya sa ilalim ng kama ay mas mahusay kaysa sa ibabaw. Ngayon, kayo naman. Huwag kang lumapit. Kung hindi, sasakalin ko siya. Pakawalan mo si Meow Meow. Lumuhod ka sa harap ko. Huwag. Pinalo ninyo siya. Magsisisi kayo. Maliban kung siya ang pinakamayaman sa kabisera. Kung hindi. Ako magsisisi? Imposible. Paano mo nalamang hindi ako? Hindi ka man lang umihi. Tumingin ka sa iyong sarili. Sa ganitong sira-sirang damit at sasakyan at nagpapanggap ka pang pinakamayaman. Si CEO Shen, hindi tulad mo ang dukha-dukha. Longlong, tigilan mo na ang pakikipag-usap sa kanila. Suntukin mo siya para matapos na. Mukha siyang pamilyar. Noong nag-apply ako dati, bilang personal na bodyguard ni CEO Shen, parang mula sa poster na iyon, nakita ko ang litrato niya. Ito.
Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Pero ang itsura ng lalaking ito, hindi naman kamukha ni CEO Shen. Oo. Hindi ba sinabi mong may poster? Ang posta. Paano ko ito nakalimutan? Ay duwag. Wala pa ba talagang katiyakan? At ganito ka na lang matakot? Ito. Ito? Ano ito? Noong naglalaba ako ng mga damit mo kahapon, nakalimutan kong ilabas. Kuya? Baka nagkakamali ka. Itong taong ito, paano siya magiging CEO Shen? Oo nga. CEO Shen. Hindi rin siya maaring pakasalan ng babaeng ito. Nakakahiya naman noon. Pero paano kung... Ang tagal na. Hindi pa ba tapos ang usapan? Sino ba tong lalaki? May, bakit ka lumabas? Tinatanong kita. Sino ba tong lalaki? Sabi ni Ye Miao, siya raw si President Shen, ang pinakamayaman sa kabisera. President Shen. TSK. Ha. Noong naghahain ako sa party, nakita ko na si President Shen. Isang napakagwapong binata. Paano naging ganito siya kabugbog? Isa lang itong probinsyano. Niloloko kayo, sinasayang ang oras ko. Naku, ikaw na tong pangit na lalaki. Muntik mo akong maloko. May, tingnan mo ngayon, bumalik na si Ye Miao. Magpadala na kayo ng taga-sundo sa inyo, pakasalan na ninyo siya. Sige. Bukas, papuntahin ko si tatay, na kumuha ng sasakyang pangkasal. Ako ay pag-aari na ni kuya. Ano? Galing. Gusto mong ang kapatid ko ay magpakasal sa isang second hand. Gusto mo bang ang kapatid ko pakasalan ng isang segunda mano? May, huwag kang magalit. Si Ye Miao ay naloko rin ng lalaking iyon. Sigurado ako. Pagkatapos ikasal si Ye Miao doon, 3 taon? Siguradong magkakaroon ng 2 lalaki. Ang bride price, hatiin natin sa kalahati. Okay ba? Ay, ngayong taon, ang nanay ko nakakuha ng sikretong recipe. Bago matapos ang taon, siguradong mabibigyan ng bayaw ko ng isang matabang lalaking anak. Iyan naman ayos na. Ang mga babae ay kasangkapan lang. Basta makapag-anak, wala akong pakialam sa iba. Pero kung hindi makapag-anak, huwag kayong magtaka kung hindi ako magiging mabait. Pareho tayong babae. Paano mo nasabi ang ganyan? Ang babae at babae ay iba. Nag-asawa ako sa pamilya ninyo para maging amo. Ang mga tulad mo ay may iwan sa bahay para lang mag-anak. Bitawan mo siya. Huwag kang magmadali. Matapos ko siyang ayusin, ikaw naman ang susunod. Sinasabi ko sa iyo, wala ring silbi kung kunin mo ako. Buntis na ako sa anak ng kuya. Ang kalikasan ang haharap sa'yo. Sinasabi ko sa iyo, wala kang mapapala sa akin kahit kunin mo ako. Buntis na ako sa anak ni kuya. Ano? Ito. Kayong mga tao, ibabalik ko siya para sa angkan naming mga lin, para magkaanak. Kayo. Ginagawa ninyo akong tanga, hindi ba? May, huwag kang magalit. Buntis lang naman. Ako na ang bahala, aalisin ko na lang. Hoy, sandali. Kung masira ang katawan, paano pa magkakaanak? Kunin mo ako ng gamot. Kunin ang gamot. Mr. Shen. Siya talaga si Mr. Shen. Ha. Sabi ko na nga ba, isa kang pabigat. Paano ka nangahas bumalik? May inupahan ka pala para tumulong sa iyo. Ay naku, nagulat ako. Artista lang pala. Ye Miao, ang pera mo. Sapat lang yata para sa isang araw kapag umalis na ang mga ito. Pagsisisihan mo. Para sa inyo, sapat na ang isang araw. Ano ba? Dahan-dahan silang pahirapan. Gawin na. Subukan mo. Bitawan. Ye Miao, huwag kang magyabang. Kapag umalis na ang mga ito, pagsisisihan mo. Ikaw, masamang babae. Ikaw. Anong ginagawa ninyo? Kapitan! Si Kapitan! Tiyak na pumunta siya para sumuporta sa atin. Mabuti naman. Hintayin mo. Kapitan, tiyak na kayong dalawa ay parurusahan. Kayong mga ito, taga saan kayo? Sa sikat ng araw, pumunta kayo sa aming baryo para manakit?
Maniwala kayo? Gagawin kong walang sinuman ang makakalabas sa baryong ito. Kapitan, kailangan mong ipagtanggol ang aming pamilya. Ang taong ito, niloko ang anak ko at hindi nagbigay ng dote. Gusto ko ng paliwanag. Binugbog niya kami ng ganyan. Kapitan, kailangan mong parusahan sila. Palayasin sila sa baryo. Tulungan mo kami. Mang-istorbo kayo sa aming baryo. Nakakita kayo ng katapat. Laban! Inaway ninyo ang baryo namin. Nakatapak kayo sa bakal. Away na. Kapitan, hindi ganyan. Wala ka bang hiya? Itong hampas lupa. Hindi mo kayang protektahan ang sarili mo. Gusto mo pa siyang kasama? Kahit na, gusto ko pa ring makasama si kuya. Away na. Sa ganitong panahon, tumatawa ka pa. Baliw ka ba? Itong tawa. Bakit parang si Mr. Shen? Teka, Kapitan, ang laki ng kapangyarihan mo. Mr. Shen. Bakit ka nandito? Pumunta ako para mag-inspeksyon sa inyong baryo. Muntik na akong hindi makauwi. Lauliw. Ikaw na kapitan, ang galing mo naman. Mr. Shen, makinig ka. Ipapaliwanag ko. Kapitan, ikaw. Ano ba ang ginagawa mo? Isang hampas lupa siya. Paano magiging si Mr. Shen? Anong hampas lupa? Ito si Mr. Shen. Gusto ninyong gawin sa baryo namin, itulak sa bangin. Ano? Mr. Shen, hindi ko po alam na nandito kayo. Nagkulang ako. Punong barangay Mali yata ang nakikilala mo. Tingnan mo, dukhang-dukha ang itsura. Paano naging si Mr. Shen yan? Tumahimik ka. Nung araw, ako ang personal na bodyguard ni Mr. Shen. Nagretiro sa tulong ni Mr. Shen. Dito ako naging punong barangay. Paano ko siya mapagkakamalan? Ay. Aba, kung gayon, ang mga gintong ito ay totoo? Ay, sayang naman. Hoy, nanay? Ngayon naman ay nakapag-asawa ng mayaman ng ate, di ba? Ang mga gintong ito ay kung anong gusto natin? Marami? Mr. Shen, pasensya na. Mula ngayon, isa na tayong pamilya. Kanina, nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang kami. Si Yem Yao ay tunay kong ate. Paano ko naman pipilitin ng ate ko na magpakasal? Aba, kayo itong pamilya. Pera lang ang habol. Ang bride price na 1 bilyon. Sa akin lahat iyan. Tumahimik ka nga? Ang bayaw ko ay ang pinakamayaman sa kabisera. Akala mo ba'y magugustuhan ko yung basura mong itsura? Kapag nakapasok na ako sa syudad, anong marangal na dalaga ang hindi ko mahahanap? Rama, ikaw na babaeng ito. Gusto mo pa ng dowry? Ikaw na ganito ka. Para sa aming long-long, hindi ka man lang karapat-dapat magdala ng sapatos. Tama, nanay. President Shen, totoo ba? Di ba? B. Ganun pala. Kaya sasabayan din kita ng biro. Bukas ang bibig, sarado ang bibig. Pagpapatuloy ng lahi. Kung ganoon, ako na ang bahala sa kanya. Mali ako, President Shen, mali ako. Ang aming pamilya si Longlong lang ang nag-iisang anak. Meow meow. Nagkamali si nanay. Iligtas mo ang kapatid mo. Kuya, ito ay aking usaping pampamilya. Hayaan mo na sa akin. Lumayo kayo. Ate mula pagkabata, sa pagkain at inumin laging ako ang nauuna sa'yo. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Siyempre naman. Ate, pinakamamahal ka. Tawagin mo akong ate. Karapat-dapat ka ba? Ang sipang ito ay para sabihin sa'yo, matagal na akong nakipaghiwalay sa inyong pamilya. Ang iyong pananatili o pag-alis. Wala akong pakialam. Diyos ko. Ang asawa ng kuya ko ay mas matindi pa sa kapatid ko. Kung mananatili ka o aalis. Wala akong pakialam. Diyos ko. Mas masungit pa ang asawa ni kuya kaysa sa kanya. Longlong. Meow meow. Si Longlong ang tunay mong kapatid. Ang tigas ng puso mo. Noong sabuatan ninyo ako, naisip ba ninyo na tayo ay pamilya? Nilalang ninyo si Meow Meow bilang isang bagay na maaaring itapon ng basta-basta. Kung gayon, gusto ko siyang gawing ang pinakamaliwanag na perlas ng kabisera. Kuya, simula ngayon, ikaw na lang ang aking pamilya. Meow Meow. Ako ang iyong pinakamatibay na sandalan. Kuya, mauna na kayo.
Ako na ang bahala. Ginoong Shen, tingnan mo naman, nakapalo ka na at nakapagalit ka na. Tungkol sa pamumuhunan, kung hindi pa kayo nasisiyahan, agad ko silang palalabasin sa baryo. Meow meow, ano sa tingin mo? Ako? Ako ba ang magpapasya? Oo naman, ito ang iyong bayan. Ako? Ako ba ang magdesisyon? Siyempre, ito ang iyong bayan. Hindi lang sila palalayasin ko sa baryo, kundi aalisin ko rin ang tradisyon ng kasal dito. Aayusin ko ang mga patakaran ng baryo. At depende sa sitwasyon, magpapasya kung mamumuhunan sa baryo. Tama si Meow Meow. Bibigyan kita ng pondo, pero, V. Para sa pagpapatayo ng paaralan lang ito. Siya, Amo Shen. Ye Miao? Sinuwerte ka lang. Dahil sa anak mo. Hihintayin naming manganak ka, tapos itatapon ka ni Amo Shen. Huwag kang malungkot sa mga taong walang kwenta. Hindi sila worth it. Kuya, ang iyong binti. Okay lang ako. Medyo infected na ang sugat. Kung late pa ng ilang minuto, ang binti na ito kailangan ng operahan. Bastos kang bata ka. Pinilit mo pang magpakatatag. Para mo na akong pinapatay, nakakapagod ka. Lola? Pasensya na. Kuya, ginawa niya ito para sa akin. Hindi mo kasalanan, Meow Meow. Ang dapat sisihin ay ang paniniwalang. Mas mahalaga ang lalaki kaysa babae. Nakakasama ito. Alagaan mo si Ayan. Titingnan ko lang kung luto na ang sabaw. Huwag ka nang umiyak. Ang luha ng babae ay ang pinakamahalagang perlas sa mundo. Bihira kaya mahal. Kung marami, hindi na ito mahalaga. Kung hindi dahil sa pag-uwi mo, hindi ko malalaman kung gaano ka nagdusa sa mga taong ito. Babawi ako sa iyo, sigurado. Kuya, ayaw ko ng mga ito. Ang black card na ito ay walang limit. Kung ano ang gusto mo, bilhin mo. Kuya, hindi ko iyon ibig sabihin. Ang gusto ko lang itanong ay, yung proyekto sa kanayunan, pwede ba akong maging responsable? Gusto kong personally na baguhin ang aking bayan para mas maraming tulad ko na mga inaaping taga-kanayunan ay magkaroon din ng pagkakataong pumili ng sarili nilang buhay. Siya, tuturuan kita. Kuya, sa tingin mo, bakit hindi pa bumababa si ate? Baka naman maling damit na naman ang nasuot. Bakit ka nagmamadali? Maghintay ka lang. Ayan. Yan maganda ba? Yun maganda. Ako ihahatid kita sa trabaho. Ang galing ng misis mo, patulala sa kuya ko. Hindi na makapagsalita. Hindi na ako na lang. Magtatrabaho ako sa Shens, simula rin bilang empleyado, at saka, bakit naman presidente maghahatid ng empleyado? Kapag ako ang may gawa, sinong maglalakas loob magsalita? Si. Ayaw mo rin. Sa unang araw ko sa trabaho, pagtinginan agad ako ng masama. At saka, hindi ba tinuruan mo akong magmaneho? Alis na. Oh, sa kumpanya. Huwag mong sabihing, asawa mo ako? Sabihin mo, isang babae, ang ibig sabihin ng gusto magtago ng kasal? Isang babae,
Anong ibig sabihin ng gusto mong itago ang kasal? Amen. Nandidiri. Ang bonus ngayong buwan, kukuning lahat. Ay kuya, huwag naman. Wow! Sino to? Ang yaman. Ang ganda ng aura. Bakit hindi ko pa ito nakita? Alin kayang mayamang pamilya? Nag-oid sa kumpanya. Tapos uuwi para magmana ng kumpanya. Ang ganda at mayaman. Siguradong tipo ko. Pero, kailangan ko pang kumpirmahin. Ipakilala ko. Ye Miao. Simula ngayon, nasa grupo natin siya. Katulong na tagapamahala na. Salubungin natin. Magandang araw sa lahat. Ako si Yemiao. Mula ngayon, hiling ko alagaan ninyo ako. Sabi ko na nga ba, alam ko na anak ng mayaman. Paano kaya? Paano siya agad-agad napakataas na posisyon? Mukhang talagang mayaman siya. Tingnan mo kung paano kita makukuha. Miyaw. May party ang grupo natin ngayong gabi. Tara na, samahan mo kami. Pero, sa loob ng kalahating oras pagkatapos ng trabaho, kailangan nasa bahay na ako. Ito ay isang magandang oportunidad para makipag-usap sa ibang empleyado kung mapalampas mo ito. Mahirap na ang trabaho mo sa hinaharap. Ganyan ba kaseryoso? Mamaya ng ilang oras umuwi okay lang naman siguro. Sige, sasama ko. Hintayin mo ako, matapos lang ang trabaho. Sige. Chief, pumayag na siya. Ang galing. Kapag nakuha ko na siya, ang posisyon ng team leader. Sa'yo na. Chief, hindi ba may asawa ka na? Kung malaman ng misis mo, ano ang gagawin natin? Yung matandang babae na yon, paano mo maihahambing sa kanya? Nakita mo ba? Lahat ng suot niya, umaabot sa 1,000,000. Ang suot niya ay nagkakahalaga na ng 1,000,000. Kapag nakakuha ako ng mayaman, hindi na ako kailangan dito magtrabaho na parang alipin. Pero, tungkol sa asawa mo, 10 minuto ang nakalipas ay hiwalay na kami. Tandaan, huwag kang magsalita ng labis. Kung hindi, mag-empake ka at umalis. sigurado po kayo. Hindi ko sasabihin kahit kanino. HA, ano bang mali ko? Itatama ko. Sige na, huwag tayong maghiwalay. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Mas matanda ka sa akin ng 10 taon. Ayaw na kita? Naiintindihan mo? Hindi ako naniniwala. Katuwang na tagapamahala, Ye. Ako si Xu Che, team leader. Tara, nandoon ang party? Sasamahan kita. Kaya pala gusto mong makipaghiwalay. May iba ka na pala. Babaeng masama ka. Masama kang babae. Pinagsasabi mong inaakit mo ang asawa ko. Pagsisihan mo. Ate, hindi ko nilalandi ang asawa mo. Ate. Ate ang tawag mo sa akin. Matanda na ba ako? Mrs. Xu, hindi ko nilandi ang team leader. Sa pagitan namin, trabaho lang. Miao. Gusto talaga kita. Narinig mo ba? Naglihim ka pa. Mukhang, kung hindi kita bigyan ng leksyon, hindi ka magsasabi ng totoo. Lilabitawan mo, si Miao. Ako na ang harapin mo. Kapag pinalaki ni Lile ang gulo, malalaman ng lahat na kami ni Ye Miao. Miao. Kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Miao. Ginoo. Wala pa si ma'am. Ano? Tinawagan mo na ba? Oo, tinawagan ko na. Pero binaba ni ma'am. Kuya, nawawala ang misis mo. Hinanap na sa buong kumpanya. Wala siya. Ano? Naka-off ang phone na tinawagan mo. Ang iyong tinatawagan ay naka-off. Kumusta? Ang iyong tinatawagan ay naka-off. Hanapin mo agad. Kahit ibaliktad ang buong Imperial City, ibalik mo siya sa akin. Opo. Miao. Huwag kang mapahamak. Kung may nangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Babaeng mabaho. Hayaang hugasan ng tubig ang baho mo.
Sasabihin mo ba, paano ka naging magkarelasyon kay Shuche? Wala. Wala. Magloloko ka sa akin. Kung hindi kayo nagkarelasyon, bakit kayo pumunta sa hotel? Sinabi niya na magkakaroon ng party. Hampe, akala mo tanga ako. Bakit sa hotel ang party? Talaga wala. Talaga. Mukhang matigas ang ulo mo. Sa babaeng tulad mo, dapat kong sirain ang mukha mo. Kumusta? Ayan, saklolo. Ang tapang mo naman. Hawak mo ang asawa ko. Ano, may asawa ka na pala. Kuya, ang asawa mo ay may ibang lalaki. Nang aakit ng ibang lalaki. Tinitiyak ko siya para sa'yo. Babala ko. Tigilan mo na. Kung galawin mo ang isang hibla ng buhok niya, babayaran mo ito. Talagang isang mag-asawang walang hiya. Araw-araw nagpapanggap. Hindi mo ba alam, ang pamilya Lee ng kabisera? Maaari mo bang takutin? Uy. Tulong. Nahanap na ba ang lokasyon? Kuya. Wala pa? Pinalaki ko kayong mga walang silbi. Anong ginagawa ninyo? Bilisan ninyo at hanapin ang pinuno ng pamilya Lee. Nasaan ang tao? Dinala ang pinuno ng pamilya Lee. Shen, ginawang Shen. Hindi ko talaga alam, Lele, ay makakagawa ng ganitong malaking gulo. Pakiusap po, patawarin niyo na kami. Ngayon, huli na ang lahat. Kung ang aking asawa ay may mangyaring maliit, papabayaran ko sa buong pamilya Lee ang halaga. Ako ay tatawag agad sa suwail na anak na iyon upang tumigil. Nagbabanta ka pa sa akin. Ikaw, babaeng walang hiya. Wala kang kakayahan. Hindi ba dapat tulungan mo akong magsipilyo? Sige, ipagsipilyo na kita. Itong suwail na anak, hindi man lang sumasagot ng tawag. Hemp. Ang pamilya Lee ninyo ay talagang nagpalaki ng isang mabuting anak na babae. Ginawang Shen. Kasalanan ko ito. Hindi ko alam kung paano magturo ng anak. Nahanap na ang lokasyon ng iyong asawa sa Shinshen Hotel. Isama ang lahat ng tao. At ang pinuno ng pamilya Lee. Ngayong gabi, gagawin ko ang pamilya Lee na tuluyang mawala sa buong Imperial City. Nagbabanta ka pa ba sa akin? Ate, kawawa ka talaga. Anong ibig mong sabihin? May mga tao, kahit na housewife sila, may sarili silang pagkatao, may malayang pag-iisip. Kaya, hindi sila kawawa. Pero may mga tao, mula sa loob hanggang sa labas, ay katulong lang ng lalaki. Alipin, sila ang kawawa. Pinagalitan mo pa ako. Akala ko, tayo lang, yung mga tao sa liblib na lugar ang kawawa. Hindi ko inakala, kayo na nasa malaking lungsod ay. Ang dapat at hindi dapat sabihin. Ngayon ay marami nang sinabi. Ngayon, pababayaran kita. Mr. Shen, bakit kayo nandito? Nasaan si Lile? Saan kwarto si Lile? 3? Room 302. Ang suwail na anak na ito. Ngayon, ang pamilya naming Lee ay talagang tapos na. Ang asawa ko ay si Mr. Shen. Kung galitin mo ako, magkakaroon ka ng malaking problema. Ano? Imposible. Ang asawa mo ay si Mr. Shen? Anong klaseng tao si Mr. Shen? At magkakagusto sa babaeng tulad mo? Hindi kita niloloko. Humfo. Kahit na ang asawa mo ay si Mr. Shen. Maiiwan mo ba si Mr. Shen para makipag-fling kay Ache? Bulag ka ba? At saka, si Ache na duwag, magsasagawa ng panganib na galitin si Mr. Shen para makasama ka? Wala akong ginawang fling. Wala akong ginawang fling. Matigas ka pa rin? Tigil. Tigil. Shen. Ginoong Shen. Meow meow. Ayan, nandito ka na sa wakas. Meow meow. Hindi ko inaasahan. Siya talaga ang asawa ni Ginoong Shen. Buwisit. Ang pamilya Lee
masasadlak sa gulo dahil sa'yo. Humingi ka ng tawad kay Ginoong Shen at sa kanyang asawa. Siya talaga ang asawa ni Ginoong Shen. Ginoong Shen, mali ako. Ginoong Shen, oo. Wala akong pakialam sa paliwanag kung paano niya inapi si Meow Meow kanina. Gawin mo sa kanya ng doble. Simula ngayon, sa Didu, wala ng pamilya Lee. Yan. Palagi kang sumisipot sa pinakamahirap na oras. Kumusta ka na? Masakit pa ba ang ulo mo? May iba ka pa bang nararamdaman? Ayos lang ako. Pasensya na. Kasalanan ko at hindi kita naprotektahan. Mula ngayon, ihatid at sunduin na kita sa trabaho, okay lang? Yan. Masyado akong nagtitiwala sa iba. Mula ngayon, protektahan ko ang sarili ko. Ayokong habang buhay na bubuhay sa ilalim ng iyong proteksyon. Maniwala ka sa akin. Aayusin ko ito. Pero, Ano? Ginoong Shu, si Yamiao talagang para sa iyo at si Lile, nag-away sila ng malala. Totoo ba yan? Balita ko, ang Lee family ng imperyo isang gabi lang, bumagsak. Baka si Yemiao ang may kagagawan. Hindi ko inaasahan na bukod sa maganda at mayaman, may kapangyarihan at impluensya rin pala. Sobrang galing ni Ginoong Shu. Noong una, nakapasok siya sa Lee family ng imperyo na inggit na kami. Hindi inaasahan ngayon, nakuha na niya si Yemiao. Huwag kang masyadong mag-admire sa akin. Ako ay isang alamat lang. Katulong na tagapamahalay eh. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi pasado ang proposal na ito. Gawin muli at ibigay sa akin. Alam mo ang lugar. Kagabi yung hotel kung saan nag-party. Ginoong Shu, ayos? Pupunta na kayo sa date. Katulong na tagapamahalay eh. Matagal ka nang naghihintay? Katuwang na tagapamahalay eh. Matagal ka nang naghihintay, di ba? Sandali lang. Ito ang ipinagawa ko sa iyo na baguhin. Talagang magulo. Meow, alam kong gusto mo rin ako. Sinasabi mong may problema sa proposal para lang magkaroon ng dahilan para yayain ako. Tingnan mo, nandito na ako. Hindi na kailangan magpanggap, di ba? Team Leader Shu. Sa tingin ko, nagkakamali ka. Inimbita kita para sa isang bagay lang. Wala akong interes sa iyo. At saka, kasal na ako. Ano? Kasal ka na? Ayos lang. Wala namang problema kahit kasal ka na. Hindi naman ako naapektuhan. Basta. Tumahimik ka. Ang ginawa mo noong nakaraan ay sobrang nakainis sa akin. Kung maglalakas loob ka pa ulit, huwag mo akong sisihin kung hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Ako. Dahil hindi ka pumayag, kailangan kong gawin ito sa ganitong paraan para makuha ka. Bitawan mo ako. Ano ang gagawin mo? Kuya. Si ate hindi ba sinabi na huwag ka nang sumundo? Nakaupo lang sa kotse, hindi lumalabas, para hindi malaman ng iba na ako ito. Galing. Hindi pa lumalabas. Hindi mo pa ba nakikita si Meow Meow? Wala. Si ate baka nauna nang umuwi. Umuwi at tingnan. Meow Meow? Meow Meow? Ginoo, hindi pa bumabalik si Madam. Ano? Shen Li. Nawala na naman si Madam. Diyos ko, nagising siya ng ganun kabilis. Hindi, nagkakamali ka. Nahimatay ka kanina. Mabait ako, inilagay kita dito para magpahinga. Diyos ko, nakatuon lang ako sa mga mamahaling damit niya. Hindi ko inaasahan. Ang ganda pala ng katawan niya. Uuwi na ako. Meow. Hirap na hirap tayong magkaroon ng tahimik na lugar para sa atin dalawa. Pwede bang makipag-usap ka sa akin? Bitawan mo ako. Hindi kita kilala. Meow, mahal talaga kita. Ayoko sana pilitin ka. Pero bakit hindi mo makita ang puso ko? May asawa na ako. Ikaw na mayaman at makapangyarihang babae, ano naman kung mag-alaga ka pa ng iba sa labas? Wala akong pakialam sa titulo. Hindi ako isang mayamang babae.
Lahat ng sa akin ay galing sa asawa ko. Ano? Tama, hindi talaga ako isang mayaman. Ang asawa ko. Meow. Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Okay lang, huwag kang matakot. Meow. Baka hindi mo pa naranasan ang mga liwa. Yung pakiramdam, sobrang nakakasabi. Huwag. Sandali lang. Mamaya, magiging akin ka na. Magiging gentle ako. Walang hiya ka. Kung ganon, lalo kong gusto. Hahaha. Pinalo mo ako? Kung lalapit ka pa, lalabanan kita. Alam ko na, hindi ka basta susuko. Tingnan mo, ano ito? Hump. Nirecord ko na lahat ng nangyari. Kung hindi ka susunod, i-upload ko sa internet. I-post mo na lang sa internet. Kayong mga mayayaman, pinaka-importante sa inyo ito. Sa tingin ko, sa oras na iyon, paano ka patatayo sa business circle? Kung malaman ng asawa ko ito, hindi kanya patatawarin. Wala kang magagawa sa akin. Yung asawa mong palamunin, anong magagawa niya? Maliban na lang kung siya si Mr. Shen, ang pinakamayaman sa kabisera. Kung hindi, kahit ang Diyos dumating, hindi ka maililigtas. Paano mo na lamang hindi siya iyon? Kung hindi, bakit pagpasok ko pa lang, katuwang na manedier na agad ako? Si Mr. Shen ay laging mahigpit. Magtanong ka, maliban sa asawa, sa buong kabisera, may iba pa bang tao na gagawin niyang exemption? Imposible. Hindi ako naniniwala. Kung ayaw mong maniwala, pwede kang magtanong, sa buong kabisera, may mayamang apelidong Ye, ba? Mapang-aping babae, anong ginagawa mong prinsesa? Dahil hindi ka pala mayaman, bakit pa kita pakikitunguhan ng maayos? Ngayon, gagawin na kita. Ang lokasyon ay dito lang. Halughugin ang bawat silid. Bitawan mo ako! Bitawan! Meow meow. Walang mga has na sirain ang aking bagay-bagay. Meow meow. Ako si Ayan. Ginong Shen, na Huwag mo akong hawakan! Ako si Ayan. Meow meow. Ako si Ayan. Ayan, Pasensya na. ayan. Huli na ako. Nagkaroon ka ng masamang pakay sa asawa ng kuya ko. Ayaw mo nang mabuhay. Kuya, ano ang gagawin natin sa kanya? Palayasin. Shen Jinong Shen! Patawarin mo ako! Hindi na ako maglalakas loob. Sige, gawin na. Opo, siya iyon. Siya ang unang nang akit sa akin. Kung hindi, saan ako magkakaroon ng lakas ng loob para gawin to? Umakit sa iyo? Ikaw? Hindi ka bagay? Wala na. Sige, gawin na. Wala na. Linaw na lahat. Buwisit na yon, akala niya na si Mrs. ay mayamang dalaga, kaya siya napako kay Mrs. At saka, yung dati, yung si Lilay na nagsabing umakit sa asawa niya iyon. Bigyan mo siya ng matinding leksyon. Opo. Naku! Ang kawawang batang ito, bakit laging nangyayari sa kanya ang mga gulo? Kasalanan ko na hindi ko siya naging protektado ng mabuti. Meow meow ay isang simpleng bata. Madaling madaya, hindi lang dapat protektahan. Naintindihan ko, Lola? Ginoo. Ang misis simula nang bumalik noong araw na iyon, ay hindi lumalabas ng kwarto ng ilang araw. Ano? Meow meow? Huwag, Bakit ka nagbihis muli ng dati mong damit? hindi ako mayamang babae. Meow meow? Huwag mo akong hawakan. Hindi mo kasalanan yon. Sila yon. Huwag mo akong hawakan.
Hindi mo kasalanan yon. Sila ang may maruming isip. Kahit sino ang makilala mo, kahit anong damit ang isuot mo. Ang mga taong marumi ang isip, lahat ng makita nila ay marumi. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa pagkakamali ng iba. Ah, yan. Hindi ba ako sobrang walang silbi? Lahat ng gagawin ko, mali. Wala akong alam. Meow meow? Walang ipinanganak na marunong na sa lahat. Ang tinatawag na henyo ay mas maaga lang silang natuto kumpara sa iyo. Maniwala ka, sa mga kasama mong nasa parehong panimulang linya, ikaw na ang pinakamabilis. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Isipin mo ang mga babae sa inyong probinsya na naghihintay pa ng oportunidad na magbago ang kanilang kapalaran, di ba? Ah, yan. Naiintindihan ko na. Na-dismiss si Team Leader Shu, katuwang na tagapamahalaye, ilang buwan nang hindi pumapasok. Baka naman nagkasama na sila. Mukhang nag-work ang plano ni Team Leader Shu na humanap ng mayamang babae. Oo, nagtagumpay nga. E di tinulungan mo sila, di ba? Malamang, magiging team leader ka na. Ikaw? Talaga bang? Iaangat mo ako. Sinizant ka. Sa loob ng isang oras, impake mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. Ako? Bakit? Bakit? Bakit kayong lahat puro walang kwentang gawain? Mga naghahanap lang ng mayayaman at shortcut, mga sip-sip. At chismoso pa. Bigyan mo ako ng isang dahilan kung bakit hindi kita sisantehin. Simula ngayon, lahat kayo, sino man sa inyo na magchismis pa, lalayas kayo. Opo. Bakit ka nandito? Mrs. Shen, pumunta ka rito mag-isa. Iniwan mo ako sa bahay. Sa tingin mo ba tama yon? Pero, may isa pa akong proposal na hindi ko natapos. Kain muna tayo. Pero, Ako ang amo. Ako ang masusunod. si, ang bango. Hindi ba para sa akin yan? Walang tao. Meow meow. Magpakasal tayo. Gusto kitang bigyan ng isang malaking kasal. Maligayang pagdating sa inyong dalawa. Sa entabladong ito ng pag-ibig, sa sandaling ito, saksi ang langit at lupa. Sama-sama nating batiin ang bagong kasal. Meow meow. Ikaw, walang utang na loob na anak? Sino to? Ang dumi-dumi ng suot. Lalapit pa sa kasal ni Mr. Shen. Anong ginagawa mo dito? Ay, naku. Ang hirap ng buhay ko. Pinaghirapan ko, palakihin ang dalawa kong anak. Pero ngayon, ayaw na niya akong kilalanin. Iniwan niya akong mag-isa, sa probinsya, naghihirap. Mga tao, bigyan ninyo ako ng katarungan. Mayroon bang anak na ganyan kasuwail? Hindi ko inaasahan na si Mrs. Shen ay mapagmataas pala. Ang taong ganyan, paano naging karapat-dapat kay Mr. Shen? Ang ganda ng suot. Ngunit marumi ang puso. Tama iyan. Gusto mong maging prinsesa? Panaginip lang. Hindi pa ako nakaangat sa buhay. Anong karapatan mo? Meow meow? Alam kong nahihirapan ka. Hindi kita sinisisi. Nanay, gusto lang kitang makita. Sapat na iyon. Ay, naku. Sobra naman, paano niya magagawa yan sa sarili niyang ina?
Sa tingin ko, si Mrs. Shen hindi ganyang tao. Baka naman? Peke ang matandang ito. Lakarin ninyo. Tigil. Miao? Yan. Ito ay usaping pampamilya. Ako na ang bahala. Nanay, Meow meow. Sa wakas, hinilala mo na ako. nanay, hindi mo ba kayang makita na maganda ang buhay ko? Guguluhin mo pa ang kasal ko. Ano? Ang matandang ito, talagang ang nanay ni Mrs. Shen? Tama. Ang babaeng ito, talagang ang nanay ko? Ang nanay na nagdala sa akin ng 9 na buwan. Ngunit, ako, Yamyaw, tuwid ang landas, malinis ang budhi. Wala akong ginawang masama sa kanya. Isang taong hindi kailanman ina, na hindi tinatrato ang sariling anak na babae bilang tao, talagang hindi karapat-dapat nakaawaan ng sinuman. Kayo, mula sa pagsilang, ay naninirahan na sa mga mataong lungsod. Naisip ba ninyo, ilang mga babaeng taga-bukid, mula pa sa simula ay kailangang iwanan ng kanilang pamilya? At gaano karami pa ang nakaligtas ng nagkataon? At ilan pa ang napipilitang huminto sa pag-aaral at magtrabaho upang sustentuhan ang mga anak na lalaki sa bahay? At pagtanda nila, hindi makakaiwas sa pang-aabuso ng pamilya at sa kapalarang ipakasal, mayroon ba? Wala kayo. Nakikita lamang ninyo ang kanilang paglayo sa mga magulang o ang anyo ng hindi pagkilala sa mga magulang. Ngunit hindi ninyo naisip ang dahilan sa likod nito. Ang kailangan ninyo ay isang dahilan lamang. Isang pagkakataon na tumayo sa mataas na moral upang masiyahan ang inyong pakiramdam ng katarungan sa pagtulong. Ang magkaroon ng asawang ganito. Ano pa ang hihilingin? Magpatuloy tayo. Yan, Yemyaw, hinihintay ko ang araw na mapunta ka sa impyerno. Ha 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 ha. Bitawan mo ako. Bitawan? Meow, ipinapangako ko sa'yo. Hindi ko hahayaang masaktan ka sa anumang paraan.